We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Umakyat na sa 16 ang patay bunsod ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region. Alamin natin ang detalye sa live report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. John D. Sara, kabilang dyan ang 4 na magkaanak na natabunan ng gumuhong lupa sa Kapalong, Davao del Norte at ang isang lalaki matapos bumigay ang footbridge ng kaparehong bayan. Nagkagulo ang mga taga-sitio Tagwango sa Barangay Suwaon, Kapalong, Davao del Norte nang bumigay ang kanilang bukod-tanging footbridge. Konektado ito sa kabilang sitio papuntang poblasyon. Maraming tao daw sa tulay, kabilang ang ilang bata dahil nag-aabang ng mga naanod na niyog upang gawing kopra. Nagunsa mo dito? Kung ma'am ka nag-selfie-selfie may pupubi ka wala. Oh. Pagtali ko na ko dito nahulog na. Hulog na. Unya ikaw na hulog yung kasapa. Unya imong gihimo. Naglangoy. Ako pa silang gibadlong ma'am, diring dapita. Diri ko nagpatong nga pahawaan yun og tao kay sobra na ang gibugaton. Di gyud mo kulang sa 40 ka tao. Isang lalaki ang patay na ayon sa anak ay kukuha lang sana ng uling sa kabilang sitio. Kalingaw pa man siyang tanaw anang nalbid og lubi. Hangtod sa na bigay na. Pagbigay apil siya. Magre-request naman ng pondo ang LGU sa national government para sa pagpapatayo ng tulay sa lugar dahil di na kaya ng kanilang pondo. And hopefully we can source out funds para ani unta nga dili na lang footbridge kun dili i-concrete bridge na gyud ang among matukod diri nya ang makaya lang gyud sa LGU is kanang mga footbridge lang gyud nga sama ani. Sa Sitio Awo naman sa Barangay Gupitan, na-retrieve ang 4 na magkaanak na natabunan ng gumuhong lupa. Sa sinalantang lugar, balsa na ang gamit sa pagtawid ng mga residente at pamimigay ng tulong ng LGU. Kinailangan na gumamit ng balsa upang maitawid ang mga ayuda from the local government unit. From here, Sitio Adilanto, patawid doon sa kabilang sitio na Sitio Tagwango. Dahil nga bumigay yung kanilang tulay. Doon sa kabila, yung mga apektadong residente nag-aabang na sa kanilang ayuda. Maging sa Tagum, Davao del Norte, gumamit na ng malalaking rescue vehicle ang provincial government sa paghahatid ng pagkain at tubig sa mga residenteng hindi makalis dahil sa taas ng tubig baha. Sa buong Davao Region, umakyat na sa 16 ang patay dahil sa baha at pagguho. Ayon sa NDRRMC, mahigit 100,000 pamilya naman ang apektado. Sukad ganinang buntag nga natay moabot siguro more or less 20,000 families ang atong natagaan sa tabang. Sa San Isidro, Davao Oriental, sabay-sabay na hinila ng kalalakihang ito ang isang troso, katuwang ang isang truck, habang gumagawa ng temporary hanging bridge na madadaanan ng mga residente matapos maputol ang Upper Dugmanon Bridge sa Barangay Dugmanon, bunsod ng rumaragas ang tubig sa ilog sa lugar. Halos 24,000 family food packs naman ang ipinamahagi ng DSWD Caraga. Sa Talacogon, Agusan del Sur, lubog pa rin sa baha ang ilang pananim at bahay. Ang ilang residente nagtayo na lang ng tent sa gilid ng kalsada para hindi abutan ng baha. Nagbabangka na rin ang ilang residente sa bayan ng San Luis kung saan hanggang bubong ang tubig baha. Hindi naman nalintana ng ilang residente sa Veruela, Agusan del Sur ang baha. Ang ilan, nagvideoke pa. Sa pinakahuling tala ng PDRRMO, Agusan del Sur, aabot na sa mahigit 50,000
na pamilya ang apektado, kung saan mahigit 5,000 ang nasa evacuation center. Sara, ang nasa likuran ko ay ang Davao River at sa ngayon ay bumaba na ang level ng tubig ng ilog. Habang umakyat naman sa sobra 100,000 na pamilya ang apektado dahil sa pagbaha at pagguho sa buong Davao Region. Sara. Okay, maraming salamat John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, kung inuulan ang malaking bahagi ng Mindanao sa nakaraang linggo, maayos na panahon ang ma-enjoy natin ngayong first Monday ng Pebrero. Halos buong bansa ang makararanas niyan maliban sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pinaaalerto naman ang ilang taga-Soc Sargen Region sa posibleng heavy rains mamayang hapon na maaring magdulot ng baha o landslide. Easterlies o ang mainit na hangin galing sa Pacific Ocean ang iiral ngayon sa silangang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa, habang hanging amihan naman sa extreme northern Luzon. Umalo na sa 15 million pesos ang halaga ng pinsala ng iniwan ng sunog sa Iriga City Public Market sa Camarines Sur. May detalye si Jessica Carinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Matapos ang sumiklab na sunog nitong February 2 sa public market ng Iriga City, Camarines Sur, 109 stall owners ang nawalan ng kabuhayan at 3 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kaya ang Iriga City LGU agad na humingi ng tulong sa Department of Social Welfare and Development para sa mga nasunugan. Namahagi na ang ahensya at ang LGU ng family food packs at non-food items sa mga apektadong residente at mga negosyante, habang mamamahagi rin ng cash assistance ang DSWD Bicol sa bawat isa sa mga ito. And on sustainability also, si mga talagang mawawaraan ng mga income on kung pwede silang mailaog sa SLP kang DSWD, Sustainable Livelihood Program. Samantala, pinag-uusapan na rin ang pansamantalang relokasyon para sa mga nasunugan ng stall. Magtatrabaho na lang muna siguro, ma'am. Wala naman pong iba. Alam nga naman pong magmumuk tayo. Hindi naman po dyan natatapos yung ating buhay. Sa inisyal na tala ng Iriga City LGU, nasa 32 million pesos ang tinatayang pinsala na iniwan ng sunog. Nagpapatuloy pa sa ngayon ang investigasyon para makumpirma ito at matukoy ang pinagmulan ng sunog. Sa kabila nito, wala namang nasaktan sa insidente. May nakakita daw na ang dahilan yung electrical wires na natunaw yung rubber na insulator niya, and then dumapo doon sa sa mga trapal na nakalagay sa mga sa transient tents. Sa Barangay Tingob, Mandaue City, Cebu, 30 kabahayan ang natupok sa sumiklab na sunog nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Mandaue City Fire Station, nagsimula ang sunog sa isang bahay na pagmamay-ari ng isang Sami Benigay. Gawa sa light at concrete materials ang karamihan sa mga bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Sa initial assessment ng BFP, tinatayang nasa 650,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Wala namang naiulat na nasugatan o namatay sa insidente, habang nananatili ngayon sa evacuation center ang 134 katao na apektado ng naturang sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong ektaryang sakahan sa Cagayan Valley ang pinangangambahang maapektuhan ng El Nino. Kaya cloud seeding nakatakdang isagawa ngayong Pebrero ayon sa Department of Agriculture Region 2. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Aabot sa halos 115,000 hektare ng palayan at maisan ang idineklara ng Department of Agriculture na vulnerable na maapektuhan ng nararanasang El Nino sa Cagayan Valley Region. Kabilang dito ang halos 27,000 hectares ng palayan at mahigit 87,000 hectares ng maisan. Sa ngayon, wala pang itatalang direktang naapektuhan ng El Nino dahil kahit papaano ay nakararanas pa ng pag-ambon o pag-ulan sa rehiyon na malaking tulong sa mga magsasaka. Pero kung titindi pang epekto ng El Nino, tiyak na malaki ang magiging danyo sa agrikultura. Kaya ngayong Pebrero ay magsasagawa ng cloud seeding sa rehiyon. Sa latest information na nakuha ko po, gagalaw na po ang Philippine Air Force and BSWM na mag-mobilize na sila para po doon sa cloud seeding natin. Probinsya ng Cagayan ang may malawak na taniman na posibleng maapektuhan, gaya ng Baggao. Ng pangunahing produkto ay palay at mais. Malaking tulong daw ang isasagawang cloud seeding. Malaking tulong kung merong may bibigay na cloud seeding dito sa Cagayan, especially dito po sa Baggao. Malaking bagay para sa rehiyon ng cloud seeding, lalo pat malaking volume ng bigas at mais sa bansa ay nagmumula sa Cagayan Valley Region. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad bukas, February 6, 2024. Ito ang ikalimang sunod-sunod na linggo na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa forecast ng Department of Energy, ang gasolina ay tinatayang tataas mula 75 centavos hanggang 95 centavos sa bawat litro. Sa diesel naman, maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang itataas bawat litro. Ang kerosene ay aabot sa 1 peso at 10 centavos hanggang 1 peso at 15 centavos ang taas presyo sa bawat litro. Ayon sa DOE, ang taas presyo ay epekto umano ng drone attack at sunog sa mga oil facilities ng Russia. Ito ang inyong Regional TV News. Isang mahinang phreatic eruption ang naitala ng PHIVOLCS pasado alas 4:37 nitong linggo ng hapon. Ayon sa PHIVOLCS, umabot ng halos 1,200 meters ang taas ng ibinugang abo mula sa crater at tumagal lamang ng 3 minuto. Dinala ito ng hangin sa southwest ng Albay o sa direksyon ng mga bayan ng Daraga, Kamalig at Ginobatan. Wala namang naitalang ashfall event base sa pakikipag-ugnayan ng PHIVOLCS sa mga MDRRMO ng naturang mga bayan. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang bulkan at wala raw nakikitang dahilan ang PHIVOLCS para itaas ang alert level nito. Nagpaalala naman ang opisina sa publiko na iwasan ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone para maiwasan ang aksidente na dala ng mga pabigla-biglang aktibidad ng bulkan. Right now po, ang ano lang ito, yung mga every now and then talaga magbubuga ng abo ang volcano dahil unang nakatapos lamang po ng major eruption. Kabababa lang po natin, halos 2 months pa lang yung tinagal nung binaba natin mula alert level 3. So and every now and then magkakaroon talaga ng mga ganitong pagbuga ng abo. Yung pinakahuli nga po prior to this, December 34. Samantala, 7 katao kabilang ang 5 miyembro ng pamilya ang kinagat ng napulot na tuta na nagpositibo sa rabies. Narito ang report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 5 miyembro ng pamilya ang kinagat ng tuta na napulot nila sa daan sa barangay Navalwan, Mangaldan, Pangasinan. Unang nakagat ang padre de pamilya na si Aniceto Molina. Sunod na kinagat ang kanyang asawa na si Loisa, 2 anak at isang apo sa magkakaibang araw. Bago ang magkakahiwalay na insidente sa pamilya Molina, may maglola pa raw na unang kinagat ng tuta ayon sa mga opisyal ng barangay. Nakita ko po kasi doon sa daan, syempre po, naawa po kasi parang nakokonsensya ka kasi naiwan doon sa daan. Kinuha nila, tuwang-tuwa sila, matutuwa daw yung kuya niya kasi nakapulot daw sila ng tuta, yung pa problema. Pinapakain namin, pinaliguan, okay naman siya. Pero talagang may time siyang nangangagat ng kung ano-ano. Namatay kalaunan ang tuta na isang aspin at nang isa ilalim sa laboratory test na pag-alamang positibo sa rabies ang aso. Binakunahan agad ng anti-rabies vaccine ang mga nakagat ng aso, pati ang ilang alagang aso sa lugar.
Upang maiwasan na madagdagan ang kaso ng animal bite, pinaigting ng pamunuan ng barangay ang aso mo italibo sa mga residenteng may alagang hayop. Pagbumultahin ang sino mang lalabag sa ipinag-uutos o ipinatutupad ng barangay. Kung tayo maghihigpit tayo yung gagawin natin yung aso mo, itali mo para iwas disgrasya. Natukoy ang may-ari ng aso. Nag-usap-usap na rin sa barangay ang may-ari ng aso at mga nabiktima ng dog bite. Paalala ng lokal na pamahalaan, sakaling makagat ng aso, hugasan at sabuning mabuti ang sugat at pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center para sa agarang lunas. Puspusan din ang pagsasagawa ng anti-rabies vaccination ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang barangay sa bayan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 108 kawani ng Lapu-Lapu City Hospital isinailalim sa surprise drug test. Ayon sa opisyal ng City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention o CLOSAP, ito ang unang pagkakataon na sinailalim sa surprise drug test ang mga kawani ng City Hospital. Isinagawa ang drug test base sa request ng hospital administrator na si Dr. Deborah Custodio. 2 sa mga kawani ng ospital ang nagpositibo sa drug use batay sa resulta ng isinagawang drug test. Ang kaliwat kanan na random drug test sa iba't ibang tanggapan ng Lapu-Lapu City ay parte ng layunin ng lokal na pamahalaan na makamit ang drug-free workplace. Ang City Hospital ang ikalawang tanggapan ng LGU na isinailalim sa surprise drug test. Although man tayo gidudahan, pero in line with the executive order issued by the mayor, moto nga ato sang gipanawagan ang tanamang mga departments. Sugatan ang isang lalaki na nagmamaneho ng garong matapos aksidenteng mabangga ng kasunod na bus sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Talubatib sa bayan ng Labo, Camarines Sur. Sa lakas ng impact, makikita sa dashcam footage na tumilapon sa kalsada ang garong, maging ang driver nito na hindi na pinangalanan ng PNP. Maging ang karga ng garong na mga tinapay ay nagkalat din sa kalsada. Kapwa binabaybay ng bus at garong ang direksyon patungo sa Barangay Talubatib nang mangyari ang aksidente. Ayon sa PNP, walang taillight ang garong kaya nabangga ito ng bus. Agad namang rumesponde ang MDRRMO at itinakbo sa ospital ang sugatang driver ng garong. Wala namang nasaktan sa mga pasahero ng bus. Ayon pa sa PNP, nagkasundo na raw ang dalawang panig. According nga doon sa driver, wala daw talagang tail light. So alam po naman natin na bawal nga sila diyan sa sa halos 4 lanes na bang area na yan. So dapat ang occupy nila yung most side road. Ito ang inyong Regional TV News. Tututukan ng NBI Bicol ang paghahanap sa mga bangkay ng tinatayang nasa 20 individual na umano'y biktima ng Concepcion Criminal Gang sa Albay. Sundan sa report ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Matapos maaresto ng mga otoridad sa Laguna noong Enero 29, kasalukuyang nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI Bicol, si Roel Cabrillas, isa sa mga tinuturong sangkot sa umano'y pagpatay sa nahukay na 6 na kalansay sa bayan ng Libon, Albay noong Hunyo 2022. Maliban sa mauna ng nahukay na kalansay, sinabi ng NBI na posible mayroon pang tinatayang nasa 20 biktima ang naturang grupo na kailangang hanapin. Bagamat binawiin na ng buhay si Gilbert Concepcion, ang tumatayong leader ng Concepcion Criminal Gangs ay sinagawang operasyon sa Parañaque City noong January 24, hindi raw mapapakampante ang mga otoridad dahil may mga na-monitor pa silang subgroups ng naturang grupo. Ang mulos-mulos, meron na pong kampo ng SAF dyan. Salamat naman at medyo nabawasan ang atrocities dyan. Presently, yung grupo nila 3 na. Nagre-reorganize sila, mga sub-leaders nila. Kaya sa kabila ng pagkamatay ni Gilbert, hindi pa raw nangangahulugan na humina na ang Concepcion Gang. Kaya kailangan pa rin daw mag-ingat ng mga tao sa bayan ng Libo na kilala bilang baluarte ng naturang grupo. Hindi pa natin masasagot kung talagang safe ang Libon, pero mag-ingat na lang muna ang mga tao para sa pagbabalik nila ulit. Sa kabila nito, tiniyak naman ng NBI na hindi ito titigil hanggat hindi natutuldukan ng mga krimen at pang-abuso ng naturang grupo sa probinsya. Ang Concepcion Criminal Gang ay ang notorious group na binuo ni Gilbert Concepcion matapos itong mag-awol sa Philippine Army. Ito rin ang tinuturo na sa likod ng sereneng pamamaslang at iba't ibang krimen sa Bicol Region.
Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang 4 na umano'y sospek sa panununog sa isang minibus sa Catanawan, Quezon. Ang mga sospek itinanggi ang mga paratang. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang oras lang ang itinagal ng pagtatago ng 4 na lalaking ito bago tuluyang mapa sa kamay ng mga otoridad. Sospek sila sa umano'y panununog ng minibus na yan sa Catanawan, Quezon gabi nitong Miyerkules. Pinara umano ng mga sospek ang sasakyan saka pinababa ang 3 pasahero, driver at konduktor nito at do'y ginawa ang panununog. Binanggit daw, hindi ito hold up, lumabas lang kayo ng sasakyan. Then pagkalabas ng sasakyan, binatuhan ng Molotov cocktail, yun yung nag-cause ng sunog. Mabilis daw umalis ang nasa likod ng panununog. Natunton ang mga sospek sa koordinasyon sa mga otoridad sa karatig bayan nito sa Mulanay. Nag-ikot-ikot sila sa mga lodging houses and dito sa resort, mayroong nag-fit na description doon sa 4 na hinahanap. At ang sinasabi, nag-check-in daw ng bandang alas 5 ng hapon, pero umalis din kaagad. Bumalik sa hotel, mga madaling araw na. Itinatanggi raw ng mga sospek na sangkot sila sa insidente. Dumayo lang daw sila sa lugar para magperya, pero positibo silang kinilala ng mga pasahero at driver ng minibus. Kabilang sa anggulong sinisilip ng pulisyang usapin ng transportasyon sa lugar. Nagkakainitan itong dalawang grupo. Cooperative, itong mga legit na cooperative at itong mga nangungulurong. Sinisikap makuha ng reaksyon ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang operator ng minibus pati ng 4 na naarestong sospek. Tuloy pang investigasyon sa kaso. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 60mm mortar na vintage bomb ang pinaglaruan ng mga bata matapos matagpuan sa isang barangay sa bayan ng Villanueva, Misamis Oriental na sa kabutihang palad ay hindi sumabog. Agad rumesponde ang mga kawani ng Misamis Oriental Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit at LGU sa Sitio Alubihid, Poblasyon 1 sa bayan ng Villanueva, Misamis Oriental dahil sa report na may nakitang vintage bomb sa nasabing lugar. Ang vintage bomb ay kinumpirma ng otoridad na isang 60mm mortar at kinakalawang na. Natagpuan raw ito ng mga bata habang naglalaro sa mabatong bahagi ng nasabing lugar. Sa kabutihang palad ay nakita sila ng isang residente at pinaalalahanan ang mga bata na huwag paglaruan ang nasabing bomba at agad inireport sa otoridad. Napag-alaman na ang nasabing lugar ay dating kampo ng mga sundalo noong World War II. Panawagan naman ng otoridad sa publiko na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kung sakaling makakita ng kaparehong uri ng bomba. So ang saysay sa mga bata, nagtula-tula lang sila, o maginahilig sa mga bata, balay-balay, anana, o ila itong nakitaan. So may na lang yun sa ngayon, kay wala nila giduktok, wala nila itsa-itsa. Amo na ni siyang gibutang sa among temporary collecting point diya sa Villanueva, Misamis Oriental. And awaiting na po ni siya for disposal, sir. Kotse at pampasaherong jeep nagbanggaan sa Iloilo City. 23 anyos na driver ng kotse patay. Malubhang sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang tinamo ng 23 anyos na lalaki nang sumalpok ang minamaneho nitong kotse sa kasalubong na pampasaherong jeep sa Diversion Road, Benigno Aquino Avenue, Mandurriao, pasado alas 4 linggo ng madaling araw. Ayon sa Mandurriao Police, galing sa Infante flyover ang jeep, habang nasa kabilang lane naman ang kotse na kasalubong nito patungo sa ibang direksyon. May ilan umanong nakakita na mabilis ang takbo ng kotse, kaya diretso itong bumangga sa jeep. Sa sobrang lakas ng impact, wasak ang halos kalahating bahagi ng kotse at naipit pa sa loob ang driver nito. Ang driver naman ng jeep, nagtamo naman ng sugat sa ulo at paa. Dinala sa ospital ang driver ng kotse, ngunit binawian din ng buhay pasado alas 6 ng umaga. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng jeep. Posible raw na hindi na ito sampahan ng kaso dahil nasa tamang lane ito at walang kasalanan sa aksidente ayon sa pulisya. Nagsugat ay na siya. Kasi sa mga to, sorry kasi yung balada niya. Tungkol sa impact, nag-rampold ang salakyan bala. Amo na nga doon ang driver. Agaw pansin ang mga marker na umabot sa 8 talampakan ng taas sa Talisay, Batangas.
Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagniningning ang mga arkong sasalubong sa mga papasok sa bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Ang mga disenyo kasi ng mga ito, detalyado at pinalamutian ng mga indigenous materials. Bahagi ng pagdiriwang ng Kaway Festival sa bayan. O kahit po yung mga scrap na kahoy, kumbaga po ay yung mga makikita lang sa paligid para hindi na po sila gumastos ng malaki. Kasi yun po yung gusto natin, maging resourceful at maging creative. Bayanihan ang mga residente sa pagbubuo ng 7 malilikhaing arko. Ang forma, representasyon daw ng tradisyon at kultura sa iba't ibang barangay sa bayan. Naglalakihan namang mga marker ang bida sa Talisay, Batangas. Ang taas niyan, umaabot ng 8 talampakan na gawa sa mga native na materyales. Itinatampok sa 21 markers na nakadisplay sa mga barangay ang yaman ng bayan at dahilan kung bakit sila tinaguri ang Seedling Bowl of the Philippines. Yun din ang number one source din ng income namin. Lahat ng fruit-bearing trees, all kinds of trees, nandito dito sa Talisay. Bahagi ito ng selebrasyon ng kapistahan sa bayan at Punlad Festival. Pinagtulong-tulungan daw itong nabuo ng mga residente ng 21 barangay. Pagpapakita ng pagkakakilanlan ng iba't ibang lugar sa bayan. Nakadisplay sa buong buwan ng Pebrero ang mga marker na pwedeng dayuhin ng mga mamamasyal. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pawikan na sumabit sa isang fish coral ang pinakawalan muli sa karagatan sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Pinakawala ng mga kawani ng Dapitan City LGU, Office of the City Agriculture at Senro Piña ng isang pawikan sa dalampasigan ng Dapitan Sunset Boulevard sa Barangay Dawo, Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Natagpuan ng isang mangingisda ang naturang pawikan na sumabit sa isang fish coral. Agad itong itinurn over sa Senro Piñan at isinailalim sa health monitoring. Napag-alaman na isa itong babaeng pawikan na may bigat na nasa 105 kilos at may habang 88 centimeters at lapad na 80 centimeters. Matapos makumpirmang nasa mabuti na itong kalagayan, pinakawalan na ito sa dagat. Ayon sa Senro Piñan, ang naturang pawikan ay kabilang sa endangered species base sa DNR Administrative Order 2019-09. Kaya kailangan protektahan ito. Hopefully kung naapay maka-encountered ani, ma-turn over dayon para preserve na to ilahang mga ang conservation status nila diri sa Philippines. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais namin pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong persa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.